Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, nang marinig nito ni Pinunong General John. Ito ay halos hindi makapagsalita nang marinig niya ang mga sinabi ni Daryl. At si Pinunong General John ay napabulong sa kanyang isip. Tama ba sa akin iiwan ni Emperor Daryl ang buong pamumuno sa imperyo ng Westrington at sa mga nasasakupan nito? Ipagkakatiwala niya sa akin ang ganon napakabigat na tungkulin. Ganon ba kalaki ang tiwala sa akin ni Emperor Daryl para ipagkatiwala ang pamumuno sa Westrington habang wala siya? Sabi ni Pinunong General John sa kanyang sarili. Nakikita ni Daryl ang hindi pag-imak ni Pinunong General John. At si Daryl ay nagsalita at sinabi, "Pinunong General John, ayos ka lang ba?" Sabi ni Daryl. Nang marinig ito ni Pinunong General John siya ay bumalik sa kanyang ulirat at sinabi, "Paumanhin mahal na Emperor Daryl, ayos lang ako. Sa totoo lang ako ay nabigla sa iyong mga sinabi. Nais mo sa akin ipagkatiwala ang pamumuno sa iyong imperyo sa Westrington, at ang buong nasasakupan nito. Hindi lang ako makapaniwala na ipagkakatiwala mo sa akin ng ganon-ganon na lang ang iyong imperyo, mahal na Emperor Daryl." Nang marinig ito ni Daryl siya ay ngumiti at sinabi, "Kanino ko pa ba ipagkakatiwala ang aking imperyo? Dahil ikaw ang pinunong general ng ating imperyo. Sadyang ikaw talaga ang dapat kong pag-iwanan sa aking imperyo. Ang aking mga asawa at anak ay may kanyang-kanya mga imperyo na dapat nilang pamunuan. At ang 2 kong anak na babae ay hindi ko na muling nakita pa. Kamusta na kaya sila?" At si Daryl ay biglang napabulong sa kanyang sarili. Kamusta na kaya sila Aurora at ang anak ko sa kanya na si Era? At si Adelaide na anak ko kay Monica? Ang mga anak ko na babae siguro ang 2 na iyon ay nagtataglay na din ng sobrang lakas na spiritual. Nais ko sana magtungo sa Holy Sect upang puntahan sila Aurora at si Era. Ngunit madami pa akong kailangan gawin. Pinadalan ko sila ng imbitasyon upang magtungo sa aking seremonya, ngunit ang Holy Sect ay hindi nakarating. Oo, ang Holy Sect ay labis ang pagkagalit nito sa imperyo ng Westrington, lalo na sa emperor nito na si Emperor Dwayne. Si Aurora ay may lubos na galit sa Westrington dahil sa pagiging mabagsik nito sa mga nagdaan na taon sa pamumuno ni Emperor Dwayne. At nang malaman niya na papalitan na si Emperor Dwayne bilang Emperor ng Westrington, naisip nito ang papalit din kay Emperor Dwayne na mamumuno sa Westrington ay kasing sama din ni Emperor Dwayne. Walang kaalam-alam sila Aurora sa mga oras na iyon na si Daryl na ang bagong Emperor ng Westrington. Ngunit kumalat na ang balita sa buong mundo ng mga tao na si Daryl ay nakabalik na sa mundo ng mga tao at siya ang bagong Emperor ng Westrington. At ang balita na ito ay nakarating na din kila Aurora at Era. Ngunit wala pa silang ginagawa mga hakbang para makita si Daryl. At si Daryl ay nagpatuloy na bumulong sa kanyang isip, "Sa bagay, sa oras na muli ako makabalik sa mundo namin mga tao. Sa aking pagtungo sa mundo ng iba't ibang nilalang at matapos ko ang aking mga ninanais gawin sa kanilang mundo. Ang aking mga anak na babae ay aking pupuntahan." Sabi ni Daryl sa kanyang isip. At ito ay muling nagsalita at sinabi kay Pinunong General John, "May tiwala ako sa iyong kakayahan, Pinunong General John. At alam ko hindi mo sisirain ang aking tiwala sa iyo. At alam ko na kaya mo pamunuan ang aking imperyo habang wala ako. Huwag sana lumaki ang ulo mo. At kung ano ka ngayon ay sana ay maging ganon ka pa rin. Lagi mong iisipin ang kapakanan ng nakakarami.
Hindi lang ang ating mga nasasakupan. Kung hindi ang lahat ng tao na naninirahan sa ating mundo. Kaya mo yan pinunong General John. At nandito naman sila Ambrose para gabayan ka. Hindi ka din nila papabayaan. Sabi ni Daryl. Nang marinig ito ni Pinunong General John. Ito ay nagsalita at sinabi. Tama sa aking pagkakaalam mahal na Emperor Daryl. Ikaw ay may anak na babae sa Sect Master ng Holy Sect na si Sect Master Aurora. At iyong anak na babae ay isa ng Empress ng Holy Sect ngayon. Ngunit hindi ko pa ito nakikita. Bakit nga wala ang Holy Sect sa seremonya na iyong ginanap mahal na Emperor Daryl? At ang isa mong anak na babae ay wala akong pagkakaalam tungkol sa kanya. May isa ka pa palang anak na babae mahal na Emperor Daryl. Ngunit nasaan na ito? Sabi ni Pinunong General John. At sa bagay wala din akong dapat alalahanin mahal na Emperor Daryl dahil sila Emperor Zubaji at Sect Master Ambrose ay may iwan naman sa ating mundo sa pag-alis mo. Magagabayan nga nila ako habang pinamumunuan ko ang iyong imperyo habang wala ka. At gagawin ko din lahat mahal na Emperor Daryl upang mapamunuan ko ng ayos ang iyong imperyo. Sabi ni Pinunong General John. Nang marinig ito ni Daryl siya ay ngumiti at sinabi. Tama ka ang Holy Sect ay isa din sa napaka-importante sa akin. Si Aurora ay hindi ko naging asawa. Ngunit ito ay aking naanakan ng hindi inaasahan. Si Aurora ay hindi talaga umibig sa akin. Ang kanyang apprentice dati na si Megan ang umibig sa akin sa Holy Sect. Ngunit hindi rin kami nagkatuluyan ni Megan. At ang tatlong babae na importante sa buhay ko ang namumuno ngayon sa Holy Sect. Ang aking anak na si Era, si Megan na umiibig sa akin at si Aurora ang ina ng aking anak. At si Monica ang aking naging nobya. Ako ay may anak sa kanya na babae, na si Adeline. Wala na ako naging balita sa kanilang dalawa. Ngunit kung nanaisin ko ay kaya ko itong hanapin. Ngunit hindi pa sa ngayon. Madami pa akong kailangan gawin. Para sa magiging kaligtasan ng sangkatauhan. At si Daryl ay iniba ang usapin. At ito ay nagsabi. Oo nga pala, samahan mo na kami para kumain ng agahan. Tulungan mo muna ako na maghanda ng mga kakainin natin. Ngayon ang ating imperyo ay walang kasambahay. Kaya tayo muna ang kikilos. Sabi ni Daryl, habang ito ay tumatawa. Ha ha ha, nang marinig ito ni Pinunong General John. Siya ay ngumiti at sinabi. Oo nga pala mahal na Emperor Daryl. Patawad na wala sa isip ko na maghanap ng mga iilang magiging kasambahay sa iyong imperyo at kaharian. Masyado ako naging abala sa ibang mga bagay. Sabi ni Pinunong General John. Nang marinig ito ni Daryl siya ay ngumiti at sinabi. Huwag mo na isipin pa ang paghahanap sa pwedeng maging kasambahay sa loob ng aking kaharian. Dahil si General Asahi na ang aking inatasan para sa ganon bagay. Sabi ni Daryl. At tayo na baka mamaya ay gising na ang aking mga pamilya. Nais ko sila makasabay kumain. Nang marinig ito ni Pinunong General John. Ito ay nagsalita at sinabi. Mahusay ako sa ganon mga bagay mahal na Emperor. Nang marinig ito ni Daryl. Siya ay nagsabi. Kung ganon, hindi ka lang magiging Pinunong General. Ngayon, kung hindi magiging Pinunong kasambahay ka na din. Ha ha ha, sabi ni Daryl. At nang marinig ito ni Pinunong General John siya ay napakamot ng ulo. At tumawa. Ha ha ha. At si Daryl ay muling nagsalita. Tayo na. At naglakad na si Daryl patungo sa lugar kung nasaan ang kitchen ng kanyang kaharian. Upang sila ni Pinunong General John ay gumawa o magluto ng mga kakainin nila sa silid hapagkainan. At sa hindi kalayuan, si Zubaji ay nakikita sila Daryl at Pinunong General John. At si Zubaji ay nagsabi. Ang aga ata nagising ni Brother Daryl. At saan tutungo ang dalawa na iyon? At ang aking mahal na asawa. Saan silid kaya ito natulog? Sa bagay gigising na din iyon maya-maya. Tutungo na lang din ako kung saan pupunta sila Brother Daryl at kanyang Pinunong General na dati kong envoy. Sabi ni Zubaji. At ito ay naglakad at sumunod sa likuran nila Daryl. Sa oras na ito. Walang kaalam-alam si Zubaji at Daryl na sila Ganggang at Lin ay nagtungo na sa North Mona. Kagabi sinama ni Ganggang si Lin pabalik ng kanilang imperyo. Walang kaalam-alam sila Zubaji at Daryl na wala na sa loob ng imperyo at kaharian ng Westrington sila Lin at Ganggang. Samantala, sa lugar ng Assassin Sect, mabilis na nakarating ang mga kasundaluhan ng Assassin Sect na kasakasama ni Lily.
na nagtungo sa masukal na kagubatan na kung saan naroon ang mga tulisan sa pamumuno ni Dado. At ang mga ito ay labis ang pag-aalala. At ang mga ito ay mabilis na pumasok sa lungsod ng Assassin Sect at sumigaw. Sect Master Marvin! Sect Master Marvin! Si Sect Master Lily ay napahamak. Sigaw ng sigaw ang mga kasundaluhan ng Assassin Sect. Ngunit si Sect Master Marvin ay nasa labas ng kanilang lungsod upang samahan ang iilang kasundaluhan nila na maglibing sa mga katawan ng napaslang ni Queen Zilong sa kanilang lungsod. At maya-maya may lumapit na isang sundalo ng Assassin Sect at sinabi, "Nasa likod ng ating lungsod si Sect Master Marvin, kung saan ang libingan ng ating mga mamamayan at mga kasamahan. Ano ba ang nangyari?" Sabi ng isang sundalo, at nakita nito ang katawan ni Lily na labis na sugatan at walang malay. At ito ay nagulat. Anong nangyari kay Sect Master Lily? Buhay pa ba siya at saan niya nakuha ang kanyang mga sugat? At ang kanyang braso ay halos maputol na dahil sa laki ng kanyang sugat sa kanyang braso. Sabi ng isang sundalo ng Assassin Sect. Nang marinig ito ng sundalo ng Assassin Sect na may buhat-buhat kay Lily, ito ay nagsalita, "Dadalhin ko muna si Sect Master sa loob ng kanilang tahanan. Puntahan mo si Sect Master Marvin para sabihin ang nangyari kay Sect Master Lily. Magmadali ka, may importante din ako sasabihin kay Sect Master Marvin." Sabi ng isang sundalo na may buhat-buhat kay Lily. At nang marinig ito ng isang sundalo ng Assassin Sect, agad-agad itong tumakbo kung nasaan si Sect Master Marvin. At ang isang sundalo ay nagtungo na sa tinitirahan ni Lily sa loob ng lungsod ng Assassin Sect. At ito ay nakarating na sa tahanan ni Lily. At ito ay agad-agad na dinala sa isang silid na mayroon ang tahanan ni Lily. At ito ay kanyang hinaga. At ang isang sundalo na nagtungo kay Sect Master Marvin ay nakarating na sa harapan ni Sect Master Marvin ng Assassin Sect. At ito ay halos hinihingal. At sinabi, "Sect Master Marvin, si Sect Master Lily ay ngayon ay walang malay. At ang kanyang buong katawan ay sugatan." Sabi ng isang sundalo ng Assassin Sect habang ito ay hinihingal. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!